Ang mga pundasyon ng value investing ayon kay Graham, ang pilosopiyang sinunod ni Charlie Munger, sa halos buong bahagi ng aking buhay, may isang bagay akong napansin na kapansin-pansin at lubhang nakakabahala. Sa tuwing humaharap ang mga tao sa pera, pamumuhunan, o mahahalagang desisyon, otomatiko nilang ipinapalagay na mas komplikado ay mas mainam. Naniniwala sila na kapag masyadong simple ang isang bagay, hindi ito maaaring gumana. At eksaktong laban sa ganitong bitag ng pag-iisip itinayo ni Benjamin Graham ang buong sistema niya. Kapag sinasabi kong simple ang value investing, marami ang napapakunot noo. Ang pagiging simple ay tila kulang sa pagiging sopistikado. Parang gawa ng isang taong hindi sapat ang pinag-aralan. Ngunit hayaan mong sabihin ko ang totoo, ang pagpapanatili ng pagiging simple ay napakahirap, lalo na kapag ang buong mundo ay sumisigaw na gawin mo ang kabaligtaran. Nakita ko na itong mangyari ng hindi mabilang na beses. Mga matatalinong tao, may perpektong mga kredensyal, sinisira ang sarili nilang mga desisyon dahil nagsimula silang magdagdag ng mga hindi kinakailangang antas ng komplikasyon. Mga indicator na hindi nila lubos na nauunawaan. Mga projection na nakabatay sa mga hindi malamang na senaryo. Sobrang tiwala sa mga prediksyon na, sa kaibuturan, ay pawang mga hula lamang na maganda ang pagkakapresenta. At narito ang sentrong punto, ang komplikasyon ay hindi ka pinoprotektahan mula sa pagkakamali, itinatago lamang nito ang pagkakamali hanggang sa maging huli na ang lahat. May naunawaan si Graham na ilan lamang ang handang tanggapin, ang pinakamalaking kaaway ng karaniwang mamumuhunan ay hindi ang merkado. Ito ay ang sariling pag-ugali. Emotion. Ego. Pagmamadali. Takot na magmukhang ignorante. Takot na maiwan. Takot na hindi kumilos. Ilang beses ka na bang gumawa ng desisyong pinansyal at makalipas ang ilang araw ay napagtanto mong hindi mo talaga alam kung bakit mo iyon ginawa? Ilang beses ka nang nagtiwala sa sigasig ng ibang tao kaysa sa sarili mong pag-unawa? Hindi ito kakulangan sa talino. Ito ay pagiging tao. Sa estadistika, nangyayari ito sa karamihan ng mga tao, kasama na ako noong mas bata pa ako. May isang kwento na perpektong naglalarawan nito. Sa mga unang yugto ng programang pangkalawakan, napansin ng NASA na hindi gumagana ang mga ballpen sa zero gravity. Ang solusyon? Gumugol sila ng maraming taon at gumastos ng milyon-milyong dolyar upang lumikha ng isang napakasopistikadong ballpen na kayang magsulat sa anumang kondisyon. Samantala, ang mga Ruso ay basta na lamang gumamit ng lapis. Nakakatawa ang kwentong ito, ngunit may dala itong isang mabagsik na aral. Kapag sobra mong pinapakomplika ang mga bagay, nagtatrabaho ka para sa problema at hindi para sa solusyon. Ang sistema ni Graham ay ang lapis. Hindi nito sinusubukang hulaan ang hinaharap. Hindi nito sinusubukang magpahanga ng kahit sino. Sinusubukan lamang nitong sagutin ang mga pangunahing tanong, fundamental, halos halata na mga tanong na binabaliwala ng karamihan dahil tila masyadong simple ang mga ito. Naiintindihan ba ang negosyong ito? Matatag ba ang negosyong ito? Nagbibigay ba ang presyo ng sapat na margin of safety? Ano ang maaaring magkamali? Mapapansin mo na ang mga tanong na ito ay hindi nangangailangan ng henyo. Nangangailangan sila ng katapatan. At masakit ang katapatan dahil kadalasan ang tamang sagot ay hindi ko alam. At ang pag-amin nito ay salungat sa ego ng karamihan ng mga tao. Naranasan ko na ang mga totoong sitwasyon kung saan may akses ako sa mga kamangha-manghang oportunidad. Masigla ang lahat. Pataas ang mga graph. Perpekto ang mga kwento. Ngunit gayunpaman, may isang simpleng bagay na hindi nagtatagpo. Hindi malinaw ang modelo ng negosyo. Ang mga numero ay nakadepende sa sobrang optimistikong mga palagay. Walang malinaw na mali, ngunit wala ring malinaw na tama. At ako ay tumanggi. Noong panahong iyon, hindi ito nagdulot ng papuri. Sa kabaligtaran, nagdulot ito ng pagtataka. Tiningnan ako ng mga tao na parang may iniwan akong pera sa mesa. Makalipas ang ilang buwan, ang ilan sa mga taong iyon ay sinusubukang unawain kung paano sila nawalan ng napakarami sa isang bagay na tila napakaganda. Walang henyo sa aking ginawa. Mayroon lamang pagtanggi na gawing komplikado ang mga bagay. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa psikolohiya at behavioral economics ang isang pare-parehong katotohanan, habang dumarami ang hindi mahalagang impormasyon, mas tumataas ang posibilidad ng pagkakamali. Hindi nag-evolve ang utak ng tao upang magproseso ng dose-dosenang abstraktong variable ng sabay-sabay. Lumilikha ito ng mga shortcut.
Nalilinlang nito ang sarili. Nagrarasyonalisa ito pagkatapos ng pangyayari. Sa kontekstong ito, ang pagiging simple ay hindi isang estetikong pagpili, ito ay isang kasangkapan para mabuhay. Hayaan mong magtanong ako ng isang bagay na maaaring makapagpabahala sa iyo, kung kailangan mong ipaliwanag ngayon, sa mga simpleng salita, ang pinakamahalagang desisyon sa iyong buhay pinansyal, magagawa mo ba? O mapapansin mo bang sa maraming pagkakataon ay mas umasa ka sa komplikasyon kaysa sa kalinawan? Iniugnay ng karamihan ng mga tao ang pagiging simple sa kakulangan ng lalim. Ngunit sa realidad, ang tunay na lalim ay lumilitaw kapag nagawa mong alisin ang lahat ng hindi kinakailangan. Hindi sinubukan ni Graham na lumikha ng isang sistema para sa mga henyo. Sinubukan niyang lumikha ng isang sistemang gagana kahit pagod ang mamumuhunan, emosyonal, naiipit, o natatakot. At ito ang dahilan kung bakit napakatransformatibo ng aral na ito. Dahil hindi lamang ito para sa pamumuhunan. Para ito sa buhay. Ilang desisyon na ba ang ginawa mo dahil lamang tila sopistikado ang mga ito? Ilang beses mo nang binaliwala ang halatang solusyon dahil tila masyado itong simple? Hindi ipinapangako ng pagiging simple ang matitinding emosyon. Hindi ito nagbibigay ng mga kapanapanabik na kwento para ikwento. Ngunit nagbibigay ito ng isang bagay na mas mahalaga, mas kaunting pagsisisi. At kung may isang bagay akong natutunan sa pag-obserba sa mga tao sa loob ng maraming dekada, iyon ay ang pagdurusa ay bihirang nagmumula sa hindi paggawa ng isang napakatalinong bagay. Kadalasan, nagmumula ito sa paggawa ng isang bagay na hindi kailangang gawing komplikado, kahit sapat na ang batayan. Sa buong buhay ko, natutunan ko ang isang aral na salungat sa itinuturo sa karamihan mula pagkabata. Ang tagumpay ay hindi nagmumula sa maraming tamang sagot, nagmumula ito sa kakaunting pagkakamali. At ang paggawa ng kakaunting pagkakamali ay nangangailangan ng isang bihirang kakayahan, ang kakayahang magsabi ng hindi nang may kapanatagan. Naniniwala ang karamihan na ang mga oportunidad ay palaging dumarating at kailangang kumilos agad upang walang mamis. Ang ganitong pag-iisip ay lumilikha ng pagkabalisa, pagmamadali, at masasamang desisyon. Nakita ko itong mangyari sa halos lahat ng siklo ng ekonomiya. Mga taong pumapasok sa mga negosyong hindi nila naintindihan, mga pamumuhunan na hindi nila maipaliwanag, mga pagpiling ginawa dahil lamang may isang taong tila sobrang kumpiyansa sa pagpapakita ng ideya. Dinisenyo ni Benjamin Graham ang kanyang sistema upang alisin ang ganitong uri ng bitag. Hindi upang paramihin ang mga desisyon, kundi upang bawasan ng malaki. At ito ang dahilan kung bakit, sa loob ng maraming dekada, ako at si Warren ay palaging gumamit ng tatlong napakasimpleng kategorya, hindi at masyadong mahirap. Ang absolutong karamihan ng mga bagay ay diretsyo na pupunta sa hindi o sa masyadong mahirap. At hindi ito kahinaan ng sistema, ito ang mismong puso nito. Ngayon, isipin mo ang sarili mong buhay. Ilang beses ka nang nakaramdam ng hindi komportable dahil lamang sa pag-amin na may hindi ka naiintindihan. Ilang beses ka nang nagpatuloy sa isang usapan, proyekto, o desisyon upang hindi magmukhang ignorante. Sa estadistika, halos lahat ay nagawa na ito. Ang problema ay ang merkado, hindi tulad ng mga tao, ay hindi nagpapatawad ng kayabangan. May isang tahimik na takot na nagtutulak sa maraming masasamang desisyon, ang takot na maiwan. Ang takot na lumingon sa nakaraan at isipin na sana ay nakasali ka. Ang takot na ito ang nagtutulak sa mga tao na tanggapin ang mga panganib na hindi nila nauunawaan at magtiwala sa mga paliwanag na hindi nila kayang ipaliwanag mag-isa. At kapag hindi mo kayang ipaliwanag ang isang bagay ng malinaw, binabalaan ka na ng iyong utak, kahit sinusubukan mo itong baliwalain. Naranasan ko na ang mga sitwasyon kung saan lahat ay tila nagsasabing dapat akong magsabi ng. Ang mga taong kasangkot ay matatalino, iginagalang, at may karanasan. Ang mga numero ay tila maganda sa unang tingin. Nakakahawa ang sigasig. Ngunit kapag sinusubukan kong bawasan ang lahat sa pinakaugat nito, laging may nawawala. May mga simpleng tanong na walang simpleng sagot. At para sa akin, iyon ay palaging isang malinaw na babala. Ang pagsasabi ng masyado itong mahirap para sa akin, ay hindi isang intelektual na kabiguan. Sa kabaligtaran, ito ay isang pagpapakita ng kamalayan sa sarili. Sina Confucius, Aristotle, at Socrates ay nagsalita na tungkol dito maraming siglo na ang nakalipas. Ang tunay na kaalaman ay ang pag-unawa sa mga hangganan ng sariling kaalaman. Ang isang tightrope walker ay nabubuhay ng maraming dekada dahil alam niya ng eksakto kung hanggang saan siya maaaring umabot. Hindi naiiba ang isang mamumuhunan.
Ipinapakita ng makabagong pananaliksik sa sikolohiya na ang mga taong kinikilala ang kanilang mga limitasyon ay gumagawa ng mas pare-parehong mga desisyon at may mas kaunting pagsisisi sa pamatagalan. Samantalang ang mga labis na tinatantya ang sariling kakayahan ay may tendensyang kumuha ng hindi kailangang panganib, lalo na sa ilalim ng pressure ng lipunan. At ang merkado ay marahil ang pinakamabangis na kapaligiran para sa ganitong uri ng pagkakamali. Hayaan mong magtanong ako ng direkta. Kailan ang huling pagkakataon na sinabi mo ang hindi ko alam at naging komportable ka rito? Para sa maraming tao, ang pariralang ito ay nagdudulot ng pisikal na hindi komportable. Paninikip ng dibdib. Pakiramdam ng pagkakalantad. Ngunit ang hindi komportableng iyon ay walang-wala kumpara sa pinsalang dulot ng pagpupumilit sa isang bagay na hindi mo naiintindihan. Nakita ko na ang mga taong napakatalino ay winasak ang kanilang pananalapi dahil napagkamalan nila ang kumpiyansa bilang kakayahan. Hindi sila bumagsak dahil sa kakulangan ng oportunidad. Bumagsak sila dahil sa sobra-sobra nito. Sinubukan nilang yakapin ang lahat. Lutasin ang lahat. Salihan ang lahat. Ang sistema ni Graham ay umiiral upang protektahan ka mula sa eksaktong ganitong udyok. Kapag tinanggap mo na hindi mo kailangang magpasya sa lahat ng bagay, may isang kakaibang nangyayari. Bumababa ang pagkabalisa. Tumataas ang kalinawan. Humuhusay ang focus. Nagsisimula kang gumastos ng enerhiya lamang sa mga bagay na talagang naiintindihan mo. At ito ay lumilikha ng isang tahimik ngunit makapangyarihang bentahe sa paglipas ng panahon. May isang malaking kalayaan sa paglalagay ng isang bagay sa kahon ng masyadong mahirap at magpatuloy. Hindi ito pagsuko. Ito ay estratehiya. Ito ay pag-unawa na ang mundo ay masyadong malaki at masyadong komplikado para sa isang tao na maunawaan ang lahat. At ayos lang iyon. Kung nais mong ilapat ang aral na ito sa praktikal na paraan, gawin mo ang isang simpleng bagay sa mga susunod na araw. Sa tuwing may magpapakita sa iyo ng isang ideya, pinansyal man o hindi, magsagawa ka ng isang panloob na pagsubok. Kaya ko bang ipaliwanag ito, sa sarili kong mga salita, sa isang karaniwang tao? Kung ang sagot ay hindi, huminto ka roon. Huwag nang magpatuloy. Obserbahan kung paano binabago ng simpleng ugaling ito ang iyong pakiramdam at ang mga desisyong iyong naiiwasan. Dahil sa huli, ang pinakamalaking pagkakamali ay hindi ang mawalan ng isang oportunidad. Ang pinakamalaking pagkakamali ay ang pagtangging aminin na hindi ito para sa iyo. May isang katotohanan na halos walang gustong harapin dahil direktang tinatamaan nito ang ego. Ang karamihan ng mga tao ay hindi bumabagsak dahil kakaunti ang kanilang kinita, kundi dahil sobra ang kanilang nawala. At ang labis na pagkawala ay halos hindi kailanman dahil sa malas. Nangyayari ito dahil sa kapabayaan sa panganib. Mula pa noong maaga, napansin ko na ang tao ay likas na naakit sa mga kwento ng kita. Walang gustong makarinig tungkol sa proteksyon. Walang nasasabik sa pagiging maingat. Gustong malaman ng mga tao kung magkano ang maaari nilang kitain, hindi kung magkano ang maaari nilang mawala. At dito mismo naninirahan ang panganib. Ang sistema ni Graham ay itinayo pabaliktad. Sa halip na magsimula sa tanong na gaano ang maaari kong kitain, nagsisimula ito sa isang mas hindi komportableng tanong, ano ang maaaring magkamali? Ang simpleng pagbabagong ito ay binabago ang lahat. Dahil kapag tiningnan mo muna ang panganib, maraming bagay na dati ay kaakit-akit ay biglang nawawalan ng saysay. Ngayon, isipin mo ito. Ilang desisyon na ba ang ginawa mo sa paniniwalang sa pinakamasamang kalagayan ay hindi naman ito magiging ganoon kasama? Sa estadistika, halos lahat ay napaniwala na ang sarili nila nito kahit minsan. Ang problema ay kapag dumating ang pinakamasamang senaryo, bihira itong dumating sa paraang inaasahan natin. Dumarating ito ng mas malaki, mas mabilis, at mas masakit. Naranasan ko ito ng malapitan. May mga panahong nakita ko ang buong mga merkado na nilamon ng euphoria. Mga karaniwang taong iniiwan ang mga matatag na trabaho dahil naniniwala silang nakahanap na sila ng shortcut. Walang gustong makarinig tungkol sa panganib. Ang sinumang nagsasalita ng pag-iingat ay tinitingnan bilang negatibo, lipas, o isang taong hindi nakaunawa sa bagong panahon. At sa loob ng isang panahon, tila tama ang mga taong ito. Tumataas ang mga presyo. Dumarami ang mga kwento. Ang madaling pera ay nagbibigay ng ilusyon ng katalinuhan. Ngunit may isang bagay na laging nangyayari pagkatapos, kapag bumaligtad ang siklo, halos walang handa sa epekto.
Hindi dahil hindi nakikita ang panganib, kundi dahil ito ay sadyang binaliwala. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa behavioral finance na mas matindi ang nararamdamang sakit ng pagkawala ng utak ng tao kaysa sa kasiyahan ng kita. Gayunpaman, sa isang kabalintunaan, patuloy pa ring inilalantad ng mga tao ang kanilang sarili sa malalaking pagkalugi kapalit ng maliit na tsansa ng karagdagang kita. Hindi ito rational. Ito ay emotional. Ito ay kayabangan. Ito ay takot na magmukhang masyadong konserbatibo. Nauunawaan ni Graham na ang pagprotekta sa kapital ay hindi kaakit-akit, ngunit ito ay lubos na mahalaga. Sinasadya niyang mapag-iwanan sa mga sandali ng euphoria. At nalilito nito ang maraming tao. Bakit pipiliin ng isang tao na kumita ng mas kaunti kung maaari naman siyang kumita ng mas marami? Ang sagot ay simple, dahil ang pagkita ng mas kaunti ngayon ay maaaring ang presyo para manatili sa laro bukas. Nakita ko na ang mga mamumuhunan na sa loob ng ilang taon ay tila mga henyo. Mga resulta na higit sa karaniwan. Mataas na panganib. Supdulang kumpiyansa. At pagkatapos ay bigla na lamang nawala. Hindi dahil palagi silang mali, kundi dahil sapat na ang isang malaking pagkakamali. Isang pagkakamali na walang margin of safety. Isang sandali kung saan ang pagkawala ay masyadong malaki upang kayanin. Ito ang isang punto na kakaunti lamang ang tunay na nag-internalisa, hindi mo kailangang tama palagi. Ngunit hindi ka maaaring magkamali ng masyadong malaki. Doon nagtatapos ang laro. Kapag nagsimula kang mag-isip sa ganitong paraan, nagbabago ang iyong mga desisyon. Nagtatanong ka kung talagang kailangan mo ang dagdag na exposure. Kung ang potensyal na kita ay nagbibigay katwiran sa posibilidad ng isang pagkalugi na magbabalik sa iyo ng maraming taon. Kung ikaw ay handa, emosyonal at pinansyal, para sa isang masamang senaryo. Ngayon, hayaan mong magtanong ako ng tapat, kung bukas ay may magkamali sa iyong buhay pinansyal, makakatulog ka pa rin ba sa gabi? O mapapansin mo bang itinayo mo ang lahat batay sa pag-asang walang seryosong mangyayari? Ang karamihan ng mga tao ay hindi bumabagsak dahil sila ay nabigla. Bumagsak sila dahil napaniwala nila ang kanilang sarili na hindi nila kailangang maghanda. May isang malaking kapanatagan sa pag-alam na isinuko mo ang bahagi ng kita upang protektahan ang mahalaga. Hindi ito takot. Ito ay pagiging mature. Ito ay pag-unawa na ang layunin ay hindi manalo bawat taon, kundi manatili sa laro sa loob ng maraming dekada. At narito ang isang bagay na halos walang nagsasabi, ang kaligtasan ay isang mapagkumpetensyang bentahe. Ang mga nananatiling nakatayo kapag ang iba ay bumabagsak ay nagsisimulang makakita ng mga oportunidad na dati ay hindi umiiral. Ngunit nangyayari lamang ito sa mga gumalang sa panganib noong tila madali ang lahat. Kung nais mong ilapat ang aral na ito sa praktikal na paraan, magsimula ka sa isang simpleng tanong bago ang anumang mahalagang desisyon. Kung magkamali ito, ano ang tunay na epekto sa aking buhay? Hindi ang optimistikong sagot. Ang tapat na sagot. Ang sagot na iniiwasan mong harapin. Dahil sa huli, ang perang nawawala mo sa isang malubhang pagkakamali ay palaging mas malaki kaysa sa lahat ng perang hindi mo kinita dahil sa pagiging maingat. Sa isang punto ng aking buhay, may napagtanto ako na lubos na nagbago sa paraan ng aking paggawa ng mga desisyon, pinansyal man o personal. Hindi ko kailangang maging sobrang talino. Kailangan kong maging palagi ang mas kaunting hangal. Maaaring parang biro ito, ngunit isa ito sa mga pinakaseryosong ideyang pinahalagahan ko. Dahil kapag maingat kang nagmasid, mapapansin mong ang karamihan ng malalaking kabiguan ay hindi nangyayari dahil sa kakulangan ng henyo. Nangyayari ang mga ito dahil sa impulsiveness, ego, pagmamadali, at emosyon na wala sa kontrol. Nakita ko na ang mga napakatalinong tao na inilalagay ang kanilang sarili sa mga hindi kailangang sitwasyon para lamang magpatunay ng isang punto. Para lamang magmukhang matalino. Para lamang hindi aminin na may isang bagay na walang saysay. At sa karamihan ng mga pagkakataon, ang pagkakamali ay wala sa teknikal na pagsusuri. Nasa pag-ugali ito. May isang mapanganib na tendensya ang tao na isipin na ang pagiging matalino ay ang pagdaragdag ng mga bagay. Mas maraming opinyon. Mas maraming taya. Mas maraming desisyon. Mas maraming galaw. Ngunit bihirang gantimpalaan ng tunay na buhay ang mga masyadong gumagalaw. Ginagantimpalaan nito ang mga umiiwas sa mga malinaw na masasamang landas. Sa paglipas ng mga taon, sinimulan kong baligtarin ang aking mga tanong.
Sa halip na itanong kung ano ang pinakamahusay na desisyon, itinatanong ko kung ano ang pinakahangal na desisyong maaari kong gawin dito. Mukhang simple, halos katawa-tawa. Ngunit ang tanong na ito ay nag-aalis ng napakaraming problema bago pa man sila ipanganak. At naranasan ko ito ng napakalinaw. May mga sandaling maaari kong pabilisin ang mga desisyon, pumasok sa mga magulong sitwasyon, magtiwala sa mga kaakit-akit na kwento. Lahat ay tila apurahan. Lahat ay tila isang natatanging oportunidad. Ngunit kapag lumayo ako sa emosyon at nagmasid ng kalmado, napagtanto kong ang tunay na panganib ay hindi ang mawala ng isang bagay, kundi ang paggawa ng isang bagay na hindi ko naman kailangang gawin. Ang karamihan ng mga tao ay nagdurusa dahil napagkakamalan nila ang kilos bilang progreso. Pakiramdam nila na kung wala silang ginagawa, sila ay nahuhuli. Lumilikha ito ng patuloy na pagkabalisa. Mga padalos-dalos na desisyon. Mga pagpiling kapag tiningnan sa pagbabalik-tanaw ay hindi kailanman kinailangang gawin. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa psikolohiya na malaking bahagi ng stress ng tao ay nagmumula sa ilusyon ng kontrol, ang paniniwalang kailangan nating makialam sa lahat ng oras upang maging maayos ang mga bagay. Ngunit sa isang kabalintunaan, habang mas sinusubukan mong kontrolin ang lahat, mas marami kang nagagawang pagkakamali. Dahil ang labis na pakikialam ay nagpapataas ng posibilidad ng hindi pinag-isipang mga desisyon. Kapag inampun mo ang pilosopiya ng pagiging mas kaunting hangal, may isang kakaibang nangyayari. Nagsisimula kang alisin ang mga malinaw na pinagmumulan ng pagkakamali. Mga nakalalasong tao. Mga magulong sitwasyon. Mga sobrang ingranding pangako. Mga masyadong mabilis na shortcut. At nang hindi mo namamalayan, ang iyong buhay ay nagiging mas magaan, mas predictable, at mas hindi magulo. Ngayon, hayaan mong magtanong ako ng direkta. Ilang problema sa iyong buhay ngayon ang maaaring naiwasan kung wala ka lamang ginawa sa sandaling iyon? Kung naghintay ka lang ng kaunti? Kung binaliwala mo ang artipisyal na apurahan? Hindi kailangan ng karamihan ng mga tao ng mas maraming oportunidad. Kailangan nila ng mas kaunting masasamang desisyon. Kailangan nilang itigil ang pagsabotahe sa sarili nilang landas dahil sa impulsiveness, pride, o takot na magmukhang mabagal. Mayroon ding malalim na emosyonal na aspeto ang lahat ng ito. Kapag tumigil ka sa pagsubok na maging palaging brilyante, bumababa ang presyon. Hindi mo kailangang patunayan ang anuman sa kahit sino. Hindi mo kailangang manalo palagi. Hindi mo kailangang laging tama. Nagbubunga ito ng isang napakalaking panloob na katahimikan, isang bagay na hindi kayang bilhin ng kahit anong halaga ng pera. Ang pagiging mas kaunting hangal ay hindi nangangahulugang maging pasibo. Ibig sabihin nito ay maging mapili. Ibig sabihin nito ay unawain na ang bawat pagkakamaling naiwasan ay mas mahalaga kaysa sa isang paminsang tamang desisyon. Dahil ang malalaking pagkakamali ay naniningil ng emosyonal, pinansyal, at psikolohikal na interes sa loob ng maraming taon. Kung nais mong isabuhay ang aral na ito, gumawa ka ng isang simpleng ehersisyo sa mga susunod na araw. Bago ang anumang mahalagang desisyon, itanong mo sa sarili mo kung may isang malinaw na hangal na bagay na malapit mo nang gawin. Kung ang sagot ay huminto ka. Huwag magrasyonalisa. Huwag makipag-ayos sa sarili mo. Huminto ka lamang. Mapapansin mo na marami sa pinakamahuhusay na desisyon sa iyong buhay ay hindi magmumula sa mga ginawa mo, kundi sa mga bagay na nagkaroon ka ng lakas ng loob na hindi gawin. At sa huli, ito ang isa sa pinakamalalaking mapagkumpetensyang bentahe na maaaring taglayin ng isang tao. Hindi ang pagsubok na maging napakatalino, kundi ang pag-iwas na maging pabaya sa loob ng sapat na mahabang panahon. Kung may isang ideya kang dapat dalhin mula rito, ito yon. Ang tunay na progreso ay hindi nagmumula sa paggawa ng mas maraming tamang bagay, kundi sa palagiang pag-iwas sa mga maling bagay. Ginugugol ng karamihan ng mga tao ang buong buhay nila sa paghahanap ng susunod na malaking tama, samantalang sa realidad, ang tunay na nagbabago ng laro ay ang pagkatutong magsabi ng hindi, magpasimple, protektahan ang mga nakamit na, at kumilos ng may mas kaunting emosyon. Kapag naunawaan mo ito, nagsisimulang mag-aliin ang lahat. Nagiging mas malinaw ang iyong mga desisyon. Gumagaan ang iyong isipan. Tumitigil ka sa paghabol sa mga shortcut at nagsisimula kang bumuo ng isang bagay na tunay na tumatagal sa paglipas ng panahon. Hindi ito tungkol sa henyo, ito ay tungkol sa disiplina. Hindi ito tungkol sa bilis, ito ay tungkol sa direksyon. Ngayon, ang susunod na video na lumalabas sa iyong screen ay eksaktong nagpapatuloy sa landas na ito.
Dito, akyat ka pa ng isang hakbang sa iyong pag-unlad ng karunungan, hindi upang maging isang ganap na ibang tao, kundi upang maging bahagyang mas mahusay kaysa sa kung sino ka ngayon, na may kamalayang mga desisyon at mas kaunting pagsisisi. Salamat sa pananatili hanggang dito. Hinihintay kita sa susunod na video.